Ang masasabi ko nga lang sa recipe na ito huwag mo nang subukan kung ayaw mong masira ang diet mo. Kasi paano ba naman sa amoy at itsura pa lang talaga namang mapapakanin ka ng marami-rami dito. Simple lang ang mga sangkap niyan pero kita mo naman, ikaw na ang humusga kapag nasubukan mo rin ito. So para nga po sa masarap na recipe natin ngayong araw ay gumamit po ako dyan ng kalahating kilo ng pork giniling. Hahayaan ko po yung magtubig hanggang sa lumabas po yung sariling mantika niya. At hahayaan ko po yung maprito sa sarili niyang mantika. So ayan, kita nyo naman po nagpuputukan na yung ating pork giniling. Mas masarap po kung bahagya po nating papupulahin itong ating pork giniling. At para po sa ating pampalasa, naglagay po ako dyan isang kutsarang toyo, oyster sauce at liquid seasoning. Halu-haluin po lamang para po magbalansa yung ating mga pampalasa dito sa ating giniling na baboy. And syempre, para mas masarap, maglalagay po tayo dito ng durog na paminta. Halu-haluin pa rin po yan at hayaan pa po ng sandali para po mas manuot pa yung ating mga pampalasa dito. At kapag ganito na po ay pwede nyo na po yung hanguin. Yung ganito pa nga lamang pong luto sa giniling talaga naman pong ulam na. Pero kung kaya pa naman po nating mas pasarapin why not naman, 'di ba? So sinet aside ko nga po muna yung ating pork giniling and sa kapareho pong kawali naglagay ako dyan ng isang kutsarang butter. Dito ko po igigisa yung ating mushrooms. Mas masarap po kapag medyo matagal ang pagkakagisa dito sa ating mushroom. Bali yan po ay 2 pack na maliit lamang. So naglagay rin po ako dito ng isang kutsarang harina. Hayaan po munang matusta or maluto dito sa ating kawali. Tapos after po nyan ay naglagay na rin po ako dito ng kalahating kutsara lang naman po ng soy sauce. Pampakulay dito sa ating niluluto. So ayan, nag-add na rin po ako dyan ng tubig na saktong dami lamang po, nasa kalahating tasa po ng tubig yun. Medyo hihinaan nyo po yung apoy dito ha. At para po sa pandagdag lasa, naglagay na rin po ulit ako dito ng paminta and konting liquid seasoning. Sa totoo lang po lahat naman po ng pampalasa ay pwede nyo pong i-adjust ha. Depende po sa panlasa nyo po. At kapag okay na po ay pwede na natin ilagay dito yung ating pork giniling. So yan po hahalu-haluin na lamang para malagyan po lahat yung ating pork giniling nung pinakang sarsa na ginawa natin. Naku, saktong-sakto po ang lasa niyan. Pero dahil gusto ko na medyo may konting tamis lang, naglagay po ako dyan ng kalahating kutsara po ng asukal. Pero pwede nyo pong i-skip yun ha. So ayan, halu-haluin lamang and syempre, mas masarap kapag lalagyan nyo po yan ng fried garlic. Mas marami, syempre mas masarap. Para sa pandagdag kulay at para mas lalong katakam-takam, naglagay na rin po ako dyan ng spring onion. At hinayaan ko na lamang po yan ng sandali sa mahinang apoy lamang. At kapag nag-dry na ay eto na, ready to serve na itong ating garlic pepper pork giniling. Nako, panalo po ang recipe na ito. Kaya naman kung wala na po kayong maisip na ulam dyan, ako subukan nyo na rin po ito. Dahil bukod sa napakadali lamang naman pong gawin ay napakasarap pa. Siya nga pala, huwag nyo pong kalimutang i-follow itong ating page ha. Thank you for watching. Serve and enjoy!